Tayo po'y magdasal. Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin dahil kayo po ay tapat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang may alam ng lahat at kayo po ang may hawak ng lahat. At dahil dito, Panginoon, kami ay buong pusong nagpapasalamat dahil alam namin na kahit anuman ang nangyayari sa paligid namin ay kayo po ang may alam at hawak na ito. At kami buong puso sa inyong grasya na nagtitiwala. Maraming salamat muli sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay hinayaan muli ninyo na makapagsamba. Salamat, Panginoon, sa mga nakaraang araw, sa buong linggo na ito, sa lahat ng inyong pag-iingat, sa lahat ng inyong probisyon. Alam namin, Panginoon, kung hindi dahil po sa inyong grasya, ay hindi ka kami makakaparito. Kaya't maraming salamat, Panginoon. Panginoon, itinataas namin ang aming pagsamba sa hapon na ito. Naway, Panginoon, sa aming pagsamba, ang lahat ng aming mga sasabihin at gagawin ay tunay na maging kalugod-gud lamang sa inyo. Aming idinarasal, Panginoon, na kung maaari po ay yung aming mga alalahanin ay sana isantabi po ninyo sa hapon na ito. Yung aming mga problema ay hindi namin maisip sa hapon na ito. At nang sa gayon, Panginoon, na ang buong puso at isipan namin ay tanging nasa inyo lamang po. Aming idinarasal ang lahat ng mga nasa kapatiran, lalong-lalo na, Panginoon, yung may mga karamdaman. Marahil ang karamdaman nila, ito yung mga nakaraang araw, linggo, buwan, at maaari ding mang ilang taon na. Aming idinarasal din ang aming mga kapatiran na kanilang iniisip kung paano pag-abot-abutin ang mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. At aming idinarasal din ang mga nasa kapatiran na may kalungkutan dahil sa mga nangyayari sa loob ng pamilya nila o nangyari sa pamilya nila. At dahil, Panginoon, sa lahat ng ito ay talagang nakakalimutan namin ang kapayapaan na ibinigay na po ninyo sa amin. Kaya't sa hapon na ito ay, Panginoon, kami ay nagmamakaawa, humihiling, Panginoon, na isantabi po ninyo ito. At nang sa gayon, ang buong kagalakan at kapayapaan sa aming pagsamba ay talagang mamutawi sa mga puso namin. Panginoon, aking idinarasal ang aking sarili. Naway, Panginoon, bigyan niyo ako ng kalakasan sa hapon na ito. At naway, ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. Itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito ay idinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Basahin po natin kung saan po tayo nagtapos itong nakaraang linggo mula kay Brother Ian sa kapatid. Patuloy po tayo sa unang mga taga-Korinto, chapter 4, verse 14 hanggang 21 po. Ako ay bumabasa sa salin ng ang Biblia taon 2001. Kung ano man ang mga salin na hawak po ninyo, maaari po ninyo akong sundan sa mga Biblia niyo o na dyan po sa harapan ninyo. Unang mga taga-Korinto, Kabanata 4, talata 14 hanggang 21. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang kayo ay palalahanan, tulad sa aking mga minamahal na mga anak. Sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala naman kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus ay ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya't hinihimok ko kayo na tumulad sa akin. Dahil dito, aking isinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak ng Panginoon, na siyang magpapaalala sa inyo ng aking mga daan na nakay Kristo, gaya ng itinuro ko saan mang dako sa bawat iglesia. Subalit, ang iba
ay nagmamataas at parang hindi na ako darating sa inyo. Ngunit ako'y darating agad sa inyo kung luluobin ng Panginoon. At aking aalamin, hindi ang salita ng mga taong nagmamataas, kundi ang kapangyarihan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Anong ibig ninyo? Darating ba ako sa inyo na may pamalo? O may pag-ibig sa espiritu ng kaamuhan? Magsitayo na po tayong lahat at praise God sa kanyang salita. Ay, tayo. Upo, sorry. Nagulat si Pastor Pedro bigla, sabi niya, sorry po Okay, sige. Bago po ako magpatuloy, ako po ay in behalf ng pamilya ng asawa ko po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga dasal at sa inyong mga comforting words itong mga nakaraang araw. Ramdam na ramdam po namin yung inyo pong mga dasal. Dahil itong nakaraang linggo na ito ay talagang medyo kakaiba po talaga. Kung hindi nyo man alam, mamaya, pwede nyo na lang po ako lapitan. Doon po tayo magmarites. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, bago tayo magpatuloy, meron lamang pong maiksing panimula. Malapit na sa loob ng 2 linggo ang isang okasyon na kami naman ang bida. Okay, ano yon? Alam niyo ba yon? In 2 weeks. Father's Day. Tamo, ilan lang yung nakakaalala. Pag Mother's Day, buong mundo. Pag Father's Day, no? Okay. Sa loob ng 2 linggo, kami naman ang bida. Bakit ko po nabanggit iyon? Alam po ninyo, by God's grace, yung mga ama, maging Kristiyano o hindi Kristiyano sa pamilya, kung hindi man ama, yung mga acting fathers dun sa mga ibang pamilya, di ba? Pagka Father's Day, araw ng mga ama, kaming mga ama, ay talagang by God's grace lamang po, ang gusto namin na mangyari sa pamilya, lalong-lalo na doon sa mga anak, ay talagang pag lumaki ang mga anak namin, ay talagang maging mabuti ang kanilang buhay na tatahakin. Diba? Yun ang, whether Christian or non-Christian yan, yung mga ama. Diba? We always want the best for our family, especially yung kids, no? Lalo na kung Christian family, kung Christian ang ama. Talaga ang gusto ng ama ay hindi lang mabuti ang buhay ng kanilang mga anak, ngunit ang gusto nila talagang yung mga anak nila ay makakilala sa Panginoong Hesukristo. Yun di ba? We always want yung family natin, kaya prayer item palagi yan sa mga yung mga anak natin ay makakilala sa Panginoong Hesus. Bakit po ganyan? Kasi ang mga ama, yung pagmamahal, alam niyo yun, mga tatay, tahimik lang yan Di ba? Hindi ganun ka-expressive ang mga ama. Pero palagi nag-iisip yan. Palaging nag-iisip yan para sa kapakanan ng kanilang pamilya at ng kanilang mga anak. Bakit kamo ganito ang panimula? Ang pamagat natin, ang pag-ibig at pagtutuwid ng ama. Ang pag-ibig at pagtutuwid ng ama. Hahatiin natin sa 3 bahagi. Yung unang bahagi, verse 14 hanggang 15, ang paalala. Ang ikalawang bahagi, verse 16 hanggang 17, ang panawagan. Verse 18 hanggang 21, yung pangatlong bahagi, ang pagwawasto. Umpisahan na natin sa unang bahagi, ang paalala. Okay, magbalik tanaw lang po tayo ng mabilis. Gaya ng lagi po nating sinasabi itong mga nakaraang linggo. Ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay tumutugon sa maraming problema sa loob ng simbahan ng Korinto. Mga problema ng pagkawatak-watak, mga problema sa doktrina, sa mga susunod na linggo, makikita natin, problema ng immoralidad. At sa ating talata para sa araw na ito, mababasa naman po natin mula kay Apostol Pablo na tinutukoy niya ang anong problema. Ang problema ng kayabangan o pagmamataas. Ang pagmamataas mula sa ilan sa mga miyembro ng simbahan ng Korinto. Mula sa ating mga talata, nitong mga nakaraang linggo, nakita po natin si Apostol Pablo na may tono na sa English, sarcasm. Ginugol ko ano yung sarcasm sa Tagalog. Uyam. No? Uyam. Tama po ba yung magagaling dito sa salitang
Sarkasa mo uyam para harapin ang kayabangan ng iba. Noong nakaraang linggo, di ba, yung tinuro ni Kuya Ian. Sarkasa mo uyan para sa layuning makita ng mga mayayabang sa Korinto ang kanilang pagmamataas. Ginawa niya yun, pananalitang yun. At ano pa ang dahilan? Para maitama at maituwid ang kanilang mga pag-iisip. Kaya't dahil sa mga pangyayari na iyan, ating mababasa ngayon mula kay Apostol Pablo, talata 14, hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang kayo ay palalahanan tulad sa aking mga minamahal na anak. Mula sa talata, nababasa po natin na inihayag ni Apostol Pablo ang kanyang puso at motibasyon sa likod ng kanyang lihim sa mga taga-Korinto. At nagsimula si Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagwawasto ng isang posibleng mali nilang kuro-kuro. Tinatama nila yung kuro-kuro nila, yung pag-iisip nila. Maling kuro-kuro ukol sa layunin ni Apostol Pablo kung bakit siya sumulat sa kanila ng ganito. Okay? Kasi di ba, grabe yung sulat niya na nakaraang, yung parte ng sulat ka last week, di ba? So baka mayroon silang maling kuro-kuro na iniisip nila kung bakit sumulat siya ng ganito. At mula sa talata ating mababasa na sinabi ni Apostol Pablo na ang layunin niya ay hindi para sila hiyain, kundi para paalalahanan po sila. Alam po ninyo, napakahalaga ng paglilinaw na sinabi po dito ni Apostol Pablo. Ito ay napakahalaga dahil ito ay nagpapakita na ang intensyon ni Pablo na sumulat siya sa kanila ay hindi para hatulan o maliitin ang mga Kristiyano na taga-Korinto. Sumulat siya hindi para sila may layuning hiyain, hindi po. Ngunit ito ay para may layunin ng pagwawasto at pagtuturo sa kanila sa isang mapagmahal at mapagmalasakit na paraan. Ngayon, yung salitang hiyain, pag tiningnan ho ninyo yan sa original na lengguaheng Greko, ang salitang hiyain, nung sinabi po ito ay may matinding kahulugan ng pagpapahiya or pagmamaliit. At nang sabihin po ito ni Apostol Pablo, nais ni Pablo na linawin na ang kanyang layunin ay hindi pahiyain sila sa publiko. Sumulat siya hindi para maliitin siya, hindi po. Sa halip, ang dahilan ng pagsulat niya ay para maituwid at lumago sila na hindi masisira ang kanilang dangal at integridad sa ibang tao. At sinasabi po natin niyan dahil sinulat niya, hindi ko isinulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang kayo ay paalalahanan tulad sa aking mga minamahal na anak. Ngayon, ang salitang paalalahanan, o sa English, pag tinignan niyo sa Biblia, admonish, yung salita na yan, sa Greko ay naghahayag ng kahulugan ng pagpapayo. Pagbibigay babala at panghihikayat. Yun yung salitang paalalahanan at pag-a-admonish. At dahil dito, ang salitang ito, kapag ginamit po ito, ay nagpapahiwatig ng banayad, ngunit matatag na paraan ng pagwawasto. Ang salitang admonish ay may kahulugan ng babala o pagwawasto sa isang tao na may layunin ng paggabay sa kanila para saan? Para sa pagbabalik sa wastong pag-uugali o pangunawa. Ang salita pong ito na madalas makikita po natin, ito ay nasa banal na kasulatan sa Magandang Balita. Ay kadalasang ginagamit sa konteksto ng moral at spiritual na pagtuturo. Kaya naman, nung ginamit po ni Apostol Pablo ang salitang ito ay tunay na nagpapakita sa kanyang pastoral na pagmamalasakit at pagnanais para sa kanilang espiritual na paglago. Ito po ay isang banayad na pagwawasto na naguugat sa isang malalim na pagmamahal para sa kapakanan ng mga taga-Korinto. Talagang si Apostol Pablo, mahal na mahal ang mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakita ni Apostol Pablo ang kanyang sarili hindi lamang bilang isang guro o mangangaral. Ngunit nakita ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang isang espiritual na ama ng mga taga-Korinto. At nasasabi po natin ito, bakit kamo? Dahil tinawag sila ni Apostol Pablo na mga mga minamahal na anak. Yun ang tawag niya sa English, beloved children. Ganon si Apostol Pablo para sa kanila. Si Apostol Pablo, tulad ng makikita po natin mamaya, ay naging espiritual na ama para sa kanila. Isang espiritual na ama na may responsibilidad na gabayan
at alagaan sila sa kanilang pananampalataya. Kaya naman po nang tinawag sila bilang mga minamahal na anak, binibigyan diin ni Pablo ang malalim na relasyon at pakikitungo po niya sa kanila. At alam po ninyo ang mga salitang ginamit po dito ay naghahayag din po talaga ng kaniyang pagmamahal sa kanila sa kabila ng kanilang mga pagkakamali at pagkukulang. Tandaan po natin na yung mga sinusulatan niyang iba ay mga pasaway. Kaya nga't masasabi natin talaga na mahal talaga sila kahit na ano pa. Kaya naman mula sa sinabi ni Apostol Pablo, ipinapakita po talaga nito ang puso ng isang tunay na pastol. Isang pastol na lubhang nagmamalasakit sa kanyang kawan at naghahangad ng kanilang espiritual na kapakanan higit pa sa lahat. Mga kapatid, Paul loved them so much. Mahal na mahal niya sila. Parang talaga siyang ama para sa kanila. Hindi parang Actually, he was really a spiritual father to them. Kaya nga't mga kapatid, di ba? Alam niya, parang tayong mga ama. The Apostle Paul knew what was best for them. Di ba? Nung bata po ako, sasabihan ako ng magulang ko, ganito yung mga magulang natin dati. Sabihin, pinapagalitan kita, dinidisiplina kita, balang araw, maiintindihan mo yan. Nung bata ako, kaya ganun lang ako, di ba? Siyempre, pasaway, di ba? Di pa ako Kristo. Pasaway, di ba? Nung naging tatay na ako, ganun na ganun din ang sinasabi ko sa anak ko. Sabi nga, alam mo, kaya namin ikaw pinagsasabihan, pinapagalitan, dinidisiplina, kasi mahal ka namin, gusto namin kung anong mabuti para sa iyo. Ganon din yung anak ko. Sabi, sana nakikinig, di ba? Wala naman siya rito, no? Diba? At sinasabi rin natin sa mga kabataan dito, darating ang araw sa kung kalooban ng Diyos at kayo'y nagkapamilya at anak, ganon din ang sasabihin ninyo. Ganon si Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa taga-Korinto. Kasi love na love niya sila. Nag-aalala sila kapag mag-aalala si Apostol Pablo pagka sumusuway sila kung ano ang gusto ng nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya nga't mga kapatid, gaganon ako ng kaunti. Actually, hindi ako lilihis naman. Medyo lang, no? Nag-aalala kami kapag hindi namin kayo nakikita dito sa simbahan. Bakit nga mo? Kasi hindi namin alam, baka mamaya, ano na kaya nangyari kay ganito? Wala akong biro. Pinag-uusapan namin pagka nagmi-meeting po kami at hindi man nagmi-meeting, sana, kamusta? Parang hindi natin nakikita si ganyan at si ganyan. Ano kaya nangyayari sa kanya? Kasi pag hindi natin nakikita ang isa't isa, alam nyo, diyan mag-uumpisa ang malaking problema. Kasi makikita natin mamaya, ano ba talaga tayo sa simbahan na ito? Ini-imagine ko nga lang, no, si Apostol Pablo, kung ganito mahalin ni Pablo yung mga pasaway. Di ba? Kung ganito si Apostol Pablo, ano pa kaya siya magmahal sa mga hindi pasaway, yung mga tapat? We could just imagine. Grabe kaya nga kanina sa tanghalian, no? Sabi ko sa misis ko, nung ginagawa ko ito, kasi malinaw sa akin na kapag kami ay nagpipreach, alam naman na lahat ng mga nagtuturo kahit Bible study, yung mensahe na yan, 90% para sa amin. No? Okay? Sabi ko, alam mo, napakahirap nung ano. Sabi ko, kaya kung pinagpipray yung sarili ko, sana kung ano si Pablo, maging ganun din ako. Okay. Mga kapatid, ang halimbawa ni Apostol Pablo ay humahamon sa atin para talagang suriin ang sarili natin. Kung ano ba ang motibo? Kung ang motibo po ba natin kapag itinutuwid at sinasaway natin ang ibang tao, lalong-lalo ng mga Kristiyano, ano ba yung motibo natin kapag itinatama natin sila? Ano kaya ang dahilan at layunin na ito? Para ba ipahiya sila? O para ituwid sila? Dahil mahal natin sila. Ang mga salita ba na ginagamit natin ay naglalayong patatagin sila o sirain sila? Di ba? Kasi minsan, hindi naman sana hindi tayo umaabot sa punto ng galit. No? Alam mo yun, medyo na-disappoint. No? Yun, pag mag-correct medyo, bago tayo magbigkas, magsabi ng mga salita, talagang pause and pray. O ano ba talaga ang kondisyon ng heart natin? O mali kung mali. Walang problema kung mali. Ang problema nun,
Gusto ba natin talaga silang ituwid at ibalik sa wasto? O talagang gusto lang muna natin silang sirain at pahiyain? Ito pa nga yung minsan nakalulungkot, di ba? Hindi lamang po para sa mga pinuno ng simbahan, hindi para sa lahat po sa atin ito, ha? Para lahat sa atin. Minsan, di ba, merong nagawa, biglang ganito pa tayo mag-counsel. Bakit mo nagawa yan? Alam mo, ako hindi ko maisip na magagawa ko yan. Wow! Di ba? Nakuha niyo yun, mga kapatid, no? Hindi ganoon ang ating Diyos Ama. Hindi ho ganoon, di ba? Kung tutuusin, sa dinami-dami ng kasalanan ko, bakit niya niligtas pa rin? Dapat yun ang babalik sa atin. Yun ang babalik sa atin. Di ba? Christian na nga ako, and yet, pasaway pa rin ako. And yet, love na love pa. Kaya dapat, yung pakikitungo natin sa iba, ay kung paano nakitungo ang Diyos sa atin. Katulad ni Apostol Pablo. Sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala naman kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus ay pinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nababasa po natin ngayon mula sa talata ang salitang guro. Kung titingnan po natin ang salitang guro o yung sa English tutor, yung salita po dito, ito ay nagpapahayag ng kahulugan ng isang tagapag-alaga o tagapagturo. Tagapangalaga o tagapagturo na may pananagutan para sa edukasyon ng mga bata sa isang tahanan. Ngayon, kahit na mga guro na ito ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng bata, dapat nating maunawaan na hindi pa rin sila ang mga magulang ng bata. Ang kanilang relasyon ay mas professional rather than personal. At nang sabihin po ito, ang pahayag na ibinigay ni Apostol Pablo na parang hypothetical. Diba? Kunwaring senaryo ang sinasabi niya rito. Bakit kamo? Tinatanong niya sa kanila, kung meron kayong 10,000 guro, grabe yun eh. 10,000 guro, mga tagapagturo na nagtuturo sa mga taga-Korinto patungkol sa Panginoong Jesucristo, hindi pa rin ito magiging parehong antas ng personal na pangangalaga ng isang ama para sa kanila. Isang ama na tunay na nag-aaruga at gagabay sa kanila. At ganoon ang Apostol Pablo para sa kanila. Okay? Kaya't ganito na lamang ang pahayag niya sa kanila sapagkat bagamat nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo ay wala naman kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus ay pinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa English, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. Mga kapatid, si Apostol Pablo ay isang espiritual na ama para sa kanila. At katulad ng sinabi natin kanina, sinabi niya ito upang malinaw na ilarawan ang kanyang relasyon sa mga mananampalataya na taga-Korinto. Mula sa talata ay makikita natin si Apostol Pablo na ikinukumpara ang tungkulin ng isang guro sa tungkulin ng isang ama. At nang gawin ito ni Apostol Pablo, ipinapakita nito ang lalim ng relasyon niya po sa kanila. He was not a teacher, he was a father. Kaya nga tatanungin natin ang sarili natin, kamusta po tayo dito? Kamusta po tayo? Ganito po ba tayo? Katulad ni Apostol Pablo? Ano ang relasyon natin sa mga kasamahan natin dito sa simbahan, sa mga kapwa Kristiyano? Ganito po ba tayo? Kailangan kasi talagang mag-isip-isip tayo, magnilay-nilay tayo at magbulay-bulay tayo. Ngayon, yung sinabi niyang sapagkat kay Kristo Jesus ay pinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, alam po ninyo, ang pahayag na tiyo ay may malinaw na ipinapaliwanag. Ano ang pinapaliwanag? Ang espiritual na katangian ng relasyon ni Apostol Pablo sa mga Korinto. Dapat nating maunawaan na nung sinabi po ito ni Apostol Pablo, hindi niya tinutukoy ang isang relasyon batay sa dugo, yung biological descent. No, hindi ho. Hindi relasyon na dahil kamag-anak mo sa dugo, hindi ho. Ngunit si Apostol Pablo ay tumutukoy sa isang relasyon batay sa nag-iisang relasyon nila sa Panginoong Hesukristo na nangyari sa pamamagitan ng pagtanggap na ipinahayag na Ebanghelyo. Mga kapatid, dahil sa kanyang pangangaral at pagmiministeryo sa kanila, si Pablo ay naging espiritual na ama ng mga taga-Korinto. Inakay
sila ni Apostol Pablo sa pananampalataya at inalalayan sila sa kanilang paglalakad bilang mga Kristiyano. At alam po ninyo, kung iisipin po talaga natin ito, ang pagbibigay diin ni Apostol Pablo na siya ay naging kanilang ama sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay sadyang sobrang napakahalaga. Bakit kamo? Mahalaga dahil ito ay nag-highlight ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ng paglilikha ng mga bagong relasyon. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, si Pablo at mga taga-Korinto ay nagkakaisa bilang isang espiritual na pamilya. Pinagbuklod sila ng kanilang relasyon sa Panginoong Hesukristo at gayon din nagkakaisa sila sa kanilang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo. Kaya naman kung talagang iisipin po natin, kapag isinabuhay natin ang talatang ito, ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng espiritual na relasyon at pagdidisipulo sa ating pagiging Kristiyano. Tinatawag tayo hindi lamang, lilinawin ko, tinatawag po tayo hindi lamang para magturo, kundi para pangalagaan at gabayan ang iba sa kanilang pananampalataya. Dahil tayo ay isang espiritual na pamilya. At dahil po dito, nangangailangan ito ng personal na pamumuhunan sa buhay ng iba. Tanungin natin muli ang ating sarili. Kamusta po tayo dito? How are we with our spiritual family? Tayo. Kung sinasabi nating tayo ay totoong mga Kristiyano dahil sa pagligtas sa atin ng Panginoong Hesukristo, kamusta po ba tayo as a spiritual family? Ito po kasi ang pag-iingatan natin. Baka kasi puro teach at preach tayo. Pero walang walking alongside. Nakuha po ninyo yun? Di ba? Pagka may matindi ng mga concern, whether sin or hindi man sin, personal, delikado ho kasi ito. Habang kinakausap ko po sarili ko. Pero hindi lang po para to sa mga preacher, teacher, or elder, or Bible study teacher. Para sa atin po lahat ito. Baka mami, ang galing natin magturo, pero kapag gipitan na, wala na. Intentional ba tayo na talagang mag-reach out sa iba? Pansensya ka na, Pastor George, tsaka Pastor Pedro, ha? Nandito kayo ngayon. Kanina si Pastor George. Ano yun? Natutuwa ako sa mga pastor natin eh. Besides me, ha? Okay. Kasi bakit kamo? Sa tingin ko, mas marami pa silang problema sa atin kaysa sa mga problema nilang personal eh. Wala na lang palagi pag mga meeting at hindi man meeting, pinag-uusapan yung mga concern natin sa simbahan. Mga kapatid, kailangan intentional tayo. Diba? Kung sinasabi nating spiritual family tayo, paano ba tayo sa pamilya natin? Diba? Paano ba tayo magmahal sa isa't isa? And yung relasyon na nangyari sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, hindi biro-biro po ito. At tandaan ninyo, forever tayo magkasama sa langit. Kaya nga, intentional ba tayo? Minsan kasi, alam mo may kapatiran na tahimik. Tahimik lang. No, kahit kamustahin mo, hindi pa rin magsasalita eh. Kailangan natin pag-pray. Pag-pray, alam mo maraming ganun na kapatiran dito. Tahimik lang. Na minsan may nakita ko kina-counsel si Pastor George, alam mo yun, ka-counselin niya, nagtago pa sa kanya. Nagtago doon sa likod. Ayaw ko mausap, ay matindi na yung problema. Buti na lang, pastor talaga, parang si Apostle Paul yan. Sorry, pastor ha. Hindi, no kidding. Alam mo, hinabol at hinanap niya pa. Maraming kwento yan kay Pastor George, Pastor Peter, Pastor Dennis. Marami yan eh. Kaya nga't mga kapatid, sana talagang ipagdasal natin na seryosohin natin ang katotohanan ng pagiging espiritual ng pamilya natin. O ito, isang tanong. Namimili ba tayo ng spiritual family lang natin? Di ba parang, ito gusto ko itong spiritual. Ito lang ang family ko. Ito! Baka mamaya ganun tayo. Hindi ho.
Hindi ho ganon. Tandaan niyo si Apostol Pablo kasi minsan, di ba, lalayuan natin yung medyo challenging. Challenging. Ay, puro na lang. Si Pablo, tandaan niyo, mahal na mahal niya yung mga pasaway. Na-imagine ko na lalo na yung hindi pasaway. Kaya nga, ano ang maipagdarasal natin? Na talagang maisapuso natin yung pagiging spiritual family po natin. Ikalawang division ang panawagan. Verse 16. Gusto nyo pa, no? 2 divisions pa. Dalawang beses ko na pinreach to. Kaya parang sinasabi ko sa sarili, grabe ko, hindi ka pa magbago talaga, Rico. Ang panawagan, ito madugo eh. Bakit? Kaya tinihimo ko kayo na tumulad sa akin. Mula sa talata ay makikita po natin ngayon si Apostol Pablo na nagbigay ng isang direktang payo sa mga Kristiyano ng mga taga-Korinto. Hinihimok o pinapayuhan niya sila na tumulad sa kanya. Ngayon, ang salitang hinihimok o sa English, exhort. Kapag titingnan natin ang salitang ito sa Greko, pinahayag nito ang katotohanan ng isang taimtim na apela. Nang sabihin po ito ni Apostol Pablo, hindi lamang siya simpleng umaapila o nagmumungkahi. Hindi po. Ngunit si Apostol Pablo ay nagbibigay ng taos-pusong pagsusumamo o apela. Batay sa kanyang malalim na pagmamalasakit sa espiritual na kapakanan ng mga taga-Korinto. Ngayon, yung mga salitang tumulad sa kanya ay isang napakalalim na pahayag. Yung salitang tumulad, nagmula ito sa salitang Greko. Wala na si Josh dito. Yung Greko nito, mimetes. Kung saan nanggaling yung salita sa English na mimic. Okay, mimic. Ang salitang Greko na ito ay nagpapabatid ng katotohanan ng pagsunod sa halimbawa ng isang tao, tularan. Mga kapatid, kapag pinag-aralan natin ito ng mabuti, ang tawag na ito sa paghimok sa natularan o gayahin si Apostol Pablo ay hindi nag-uugat sa pagmamataas o pagpapahalaga sa sarili na sasabihin na iba ng iba. Diba? Hindi ito dahil mayabang siya. Hindi niya itinataas ang sarili niya. Ngunit sa halip ito ay isang apela na nag-uugat sa tungkulin ni Apostol Pablo bilang isang espiritual na ama. Ano yung pagsasalarawan dito? Like father, like son. Di ba, ganon? Nakakita ako ng mga tatay, nakakatuwa, no? Gupit ng tatay, ganon ang gupit ng anak. Damit ng tatay, ganon din pumorma yung anak. Di ba? Ganon yung mga tatay, kung may anak na lalaki, pareho nila, ganon ang ginagawa. Ganon yung nangyayari dito. Sabi ni Apostol Pablo, spiritual family ko kayo. Tularan ninyo ako. Kasi bakit? Alam ni Apostol Pablo kung ano ang nakakabuti sa iba. Hindi ko maubos isipin kung ano kaya sinasabi ng mga individual na mayayabang na sinusulatan ni Apostol Pablo. Diba? Kasi medyo mayabang yung sinusulatan niya. Mataas ang pag-iisip sa sarili nila. Bakit? Sinabi ni Apostol Pablo, siguro nang sumulat, imitate si Pablo, siguro ang sinabi ng mga sinusulatan niya, hindi nga kami nabibighani sa iyo, Pablo eh. Ganon ang relasyon nila kay Pablo. Bakit kamo? Nasa Biblia yan. Tingnan niyo sa 2 Korinto, Gis. Ito sinabi ni Pablo, sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay mabigat at matibay. Ngunit ang kanyang personal na presensya ay hindi kahanga-hanga at ang kanyang panalita ay suklam. Ganon nila tratuhin si Pablo. Kaya nga tiniisip ko, nung sinabi ni Apostol Pablo to, ano kaya reaksyon ng mga mayayabang na ito? Kaya nang sabihin po ito ni Apostol Pablo, hindi po siya nagyayabang. Sa halip si Apostol Pablo ay inilalagay ang kanyang sarili bilang isang halimbawa para sundin nila. Sundin nila ang katangian ni Apostol Pablo bilang isang matured na mananampalataya. Mga kapatid, ang panawagan ni Pablo na tularan siya ay hindi tumutukoy sa pagkopya ng bawat detalye ng kanyang buhay. Kailangan natin tandaan si Apostol Pablo nagkakasala pa rin. Hindi niya sinasabing gayahin nila ang bawat detalye ng buhay niya, hindi po. Ngunit nais ni Apostol Pablo na tularan nila ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang dedikasyon sa Panginoong Hesukristo. At kung titingnan nga natin sa mga susunod na mga kabanata, sa mga unang taga-Korinto,
chapter 11, verse 1. Inulit niya ito. Ano sinabi niya? Maging tulad kayo sa akin. Gaya ko kay Kristo. Ito yung expanded version nun. Mga kapatid, sa talata po na ito, yung 11.1, ay lalo pang luminaw para sa atin ang apela ni Apostol Pablo na pagtulad sa kanya. Makikita po natin na ang pag-apila niya ay pagtulad sa kanya, ay ang apela ng pagtulad sa kanyang buhay na nakaayon sa mga turo at halimbawa ng Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ang pagtulad kay Apostol Pablo ay tunay na tumutukoy sa pagtulad at pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Kapag pinag-aralan po natin ang buhay ni Apostol Pablo, makikita po natin ang kanyang buhay ay minarkahan ng kababaang loob. Very humble. Ang kanyang buhay ay puno ng pagsasakripisyo sa sarili. Makikita din po natin ang kanyang mga paghihirap, ang kanyang mga pagdurusa, ang dedikasyon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At pag tiningnan ninyo, alam mo, ginawa pa nilang lalamove si Apostol Pablo. Bakit? Dinadala niya yung mga giving dun sa mga mahihirap na Kristiyano sa Jerusalem. Ganong katindi si Apostol Pablo. Tunay na si Apostol Pablo ay nagsilbi bilang isang buhay na halimbawa. Isang buhay na halimbawa ng pagiging isang tagunod ng Panginoong Hesukristo kahit sa harap ng paghihirap. Hindi madali ang buhay ni Apostol Pablo kasi baka iisipin natin, okay ang buhay niya, kaya niya nagagawa. Hindi ho. Ang daming paghihirap na dinadaanan ni Apostol Pablo. Kaya nga, tanungin natin muli ang ating sarili. Kamusta po ba tayo dito? Marahil ang sasabihin ng iba, di ba? Naririnig natin, di ba? Pag si Christ ang pinag-uusapan, si Lord Jesus, sabihin, ganyan si Lord Jesus kasi God siya. Di ba? Nakakalimutan natin na tao rin siya. Di ba? 100% God, 100% man. O sige. Hindi na si Christ. Puntahan natin si Pablo. Bakit kamo? Si Pablo, katulad po natin. Nagkakasala rin, pero grabe ang ehemplo ni Apostol Pablo. Mga kapatid, yung mga pinuno at mga tagapaglingkod, yung mga miyembro sa simbahan, ay tinatawag hindi lamang upang magturo at magdisipulo. Ngunit dapat din nating maging huwaran ang buhay para masundan ng ibang mga Kristiyano. Kaya naman kapag inilapat natin ito ngayon, hinahamon tayong isang alang-alang ang ating sariling halimbawa sa iba. Ang tanong, namumuhay ba tayo sa paraang karapat-dapat tularan? Yung buhay ba natin, is it really worth imitating? Katulad ba tayo ng Panginoong Hesukristo sa ating mga salita? Sa ating mga kilos? Sa ating mga gawa? Kaya nga, by God's grace, kung ganito po ang mga buhay natin, by God's grace, alam mo ang mga tao, mas mapapalapit sa Panginoong Hesukristo. Bakit kamo? Nangyari na po ba sa inyo to? Na may nagsabi sa inyo, alam mo, kakaiba ka. Kakaiba ka. Bakit Tapos malalaman nila, Christian ka. Grabe ka, iba yung salita mo. Iba yung galaw mo. Iba yung desisyon mo. Christian ka. Sana ganon, di ba? Paano kung ganito ang reaksyon? Christian ka? Kaya ano ang maipagdarasal natin? Na talagang yung buhay natin ay talagang may inspire yung iba na talagang tularan tayo dahil ang nasa gitna natin ay ang Panginoong Hesukristo. Verse 17, dahil dito aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak ng Panginoon, na siyang mapagpapaalala sa inyo ng aking mga daan na nakay Kristo, gaya ng itinuro ko saan mang dako sa bawat iglesia. Mula sa talata ating mababasa ang desisyon ni Apostol Pablo na ipadala si Timoteo sa mga taga-Korinto. At kung titingnan po natin ito ng mabuti, makikita natin na ang ginawa ni Apostol Pablo ay hindi batay sa isang biglaan lamang na desisyon o pagpili. Hindi ho. Ngunit sa halip, ito ay batay sa kanyang malalim na pangangalaga at pagmamalasakit sa kanilang espiritual na kapakanan.
Mababasa natin mula sa talata si Timoteo na isinilarawan ni Apostol Pablo bilang kanyang minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Tingnan po natin ito. Nung inilarawan ni Apostol Pablo si Timoteo ng ganitong paraan, pinapakita sa pagsalarawang ito ang Una, ang malapit na kaugnayan ni Apostol Pablo kay Timoteo. Close talaga sila. Yung terminong minamahal sa Greko, nagpapahayag ng kahulugan ng malalim na pagmamahal. At yung tapat na salita, ito ay nakatuon sa pagiging maaasahan at mapagkakatiwalaan na katangian ni Timoteo. At yung mga salitang anak sa Panginoon, ay nagsasabi po sa atin na si Timoteo ay isang espiritual na anak ni Pablo. Isang espiritual na anak na inalagaan at tinuruan ni Pablo sa pananampalataya. Yun po si Timoteo. Kaya nga, napakahalaga ng papel ni Timoteo. Mahalaga dahil si Timoteo ay isinabuhay ang mga turo at yung mga values ni Apostol Pablo. Bilang espiritual na anak ni Pablo, si Timoteo ay sinanay hindi lamang ng mga turo ni Pablo, ngunit sa pamamagitan din ng halimbawa at pamumuhay ni Apostol Pablo. At dahil po dito, si Timoteo ay isang napakagandang ehemplo upang ipaalala sa mga taga-Korinto ang mga paraan at tagubili ni Apostol Pablo. Diba like father, like son? Yun si Timoteo. Diba ang mga ama, itong ganito mga ama as much as possible, kung kalooban ng Panginoon, diba gusto natin, dumami yung lahi natin, di ba? Kaya importante, apelido, lalaki, gano'n, di ba? Gano'n ang pananaw ng isang ama. Kung Christian tayo na malinaw, ganun dapat ang isa sa mga gusto nating mga goal. Kung kalooban ni Lord. Magmultiply yung mga katulad ng Panginoong Hesukristo. Yun po yun. Ngayon, gaya ng sinabi sa talata, ang tungkulin ni Timoteo ay upang ipaalala sa kanila ang kanyang mga paraan na kay Kristo. Dahil ito po ang nakasulat, malaki ang posibilidad na siguro yung mga taga-Korinto nakakalimutan o napabayaan nila yung mga itinuro ni Apostol Pablo. At dahil dito, nababasa natin sa talata na si Timoteo ay ang magpapaalala sa kanila ng pamumuhay na naaayon sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Makikita rin po natin na ang mga turo at pamumuhay ni Apostol Pablo ay hindi batay sa karunungan ng tao. Bagkus ito ay malalim na nakasalig sa mga turo at halimbawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman, tulad ng sinabi po natin kanina, sa pamamagitan ng pagsunod at pagtulad sa mga paraan ni Pablo, ang mga taga-Korinto sa huli ay talagang sumusunod at tumutulad sa Panginoong Hesukristo. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawat iglesia. Mula sa sinabi na ito, binibigyan din ito ang pare-parehong pagtuturo ni Apostol Pablo. At ito ay pare-pareho sa lahat ng simbahan ng kanyang itinanim at pinaglingkuran. At dahil po ito ang nakasulat dito, masasabi natin na mga turo ni Apostol Pablo ay hindi binabago para sa partikular na mga tao o lugar o pangyayari. Hindi niya binabago, ngunit ito ay pare-pareho palagi, kahit saan man siya pumunta. Mga kapatid, ang pagkapare-parehong ito ng nilalaman ng kanyang pagtuturo ay tunay na nagpapakita ng kredibilidad at otoridad sa mga tagubili ni Apostol Pablo. At hindi lang po yan, ito din ay nagpapakita ng kanyang mga katuruan ay naaangkop sa lahat ng mananampalataya anuman ang kanilang konteksto. Ano ibig sabihin natin? Nakalulungkot, maraming simbahan ngayon, pag magdesisyon kung anong ipipreach, o sige, ano ba yung bagay? Ano ba yung relevant? Ano ba yung naaangkop? Okay naman yun kung eksakto naman yung, kung tapat ang pagtuturo. Pero alam po ninyo, katulad ng sinasabi dito, ang salita ng Diyos ay palaging magiging kapaki-pakinamang anuman ang sitwasyon. Ulitin ko ho, ang salita ng Diyos ay palaging magiging kapaki-pakinabang anuman ang sitwasyon. Marahil ating tatanungin, bakit po kaya ang lahat ng detalye nito? Bakit natin hinimay? Alam po niyo, nang sabihin ni Apostol Pablo, doon kanina sa verse 17, dahil dito, ipinaliliwanag ni Pablo na ipinadala niya si Timoteo upang makatulong sa kanyang apela ng pagtulad sa kanya
At katulad ng sinabi natin kanina, si Timoteo ay isang maaasahang tapat na tagasunod ng mga turo ni Apostol Pablo. Si Timoteo ay katibayan sa mga taga-Korinto kung sino man si Apostol Pablo. Kumbaga si Timoteo, ano yung sabi ng iba? Like father, like son, si Timoteo, mini-me. Protege siya ni Apostol Pablo. Hindi binubola o parang dinadaan sa lakas at dahas yung mga taga-Korinto ni Apostol Pablo. Hindi po. Si Timoteo ay katibayan kung ano si Apostol Pablo. By God's grace, kung Christian sila, dapat makikinig sila. Ito po talaga nagpapakita ng makaamang pastoral na pangangalaga ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Talagang pastoral si Apostol Pablo. Hindi lamang niya sila pinabayaan. Nagpadala pa siya ng mini-me niya. Kasi nga hindi siya basta-basta makapunta. Muli tanungin natin ang ating sarili, kamusta po tayo dito? Kamusta po tayo dito? Katulad ng tinanong natin kanina, di ba? Tularan tayo, sabi ni Apostol Pablo. Tularan ninyo ako. Pag inobserbahan tayo ng mga nakapaligid sa atin, makikita ba nila na ang buhay natin ay totoong katulad at kawangis ng Panginoong Hesukristo? May inspire ba sila na talagang i-emulate tayo? Or masastumble ba sila? Matitisod ba sila? O sige, wag muna tayo pumunta ulit sa labas. Doon muna tayo sa loob ng pamilya natin. Sa pamilya natin, sa misis natin, sa anak natin, sa isa't isa, kamusta po ba tayo? Kaya ba talaga nating sabihin na, tularan ninyo ako? O sasabihin natin, eto tularan nyo, ito wag ah. Di ba, may ganon? Di ba, favorite ng iba, do not throw the, Tiffany? Do not throw the baby with the bathwater. Tama ba yun? Di ba? Naintindihan niyo yun? Di ba yung paliguan ng anak, no? Parang sabi niya, okay naman lang, huwag niyo itatapon yung bata kasama yung pampaligo. Kasi minsan ganon tayo eh. Habang kinakausap ko yun, sinakausap sarili ko Kasi, kailangan talagang yung buhay natin, lahat tayo, mga Kristiyano, hindi lang mga pastor, hindi elder, hindi lang yung mga servants. Kailangan yung buhay talaga natin ay talagang makikita nila na tayo ay kawangis ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ano ang maipagdarasal natin? Ano ang maipagdarasal natin na ang mga buhay natin ay talagang maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Para yung iba, Christian, non-Christian, will be driven towards the Lord Jesus Christ. Panghuling dibisyon, ang pagwawasto. Verse 18, subalit ang iba ay nagmamataas, na parang hindi na ako darating sa inyo. Mula sa talata, mababasa po natin ang pagbabanggit ni Apostol Pablo sa pagmamataas ng ibang mga Kristiyano sa Korinto. Ito yung problema. Na isang pangunahing alalahanin at hamon para sa mga Kristiyano sa taga-Korinto. Ngayon, ang salitang nagmamataas, ito ay nagsasaad ng katotohanan ng pagmamayabang o pagmamalaki. Ito rin ay nagsasaad ng kahulugan ng pananaw na bilang superior or angat sila sa iba. Kaya dahil po dito, gaya ng natutunan natin nung nakaraang linggo kay Brother Ian, ang yabang na ito ng mga taga-Korinto ay humantong saan? Pagka-watak-watak nila. Ngayon, ang pahayag ni Apostol Pablo, subalit ang iba ay nagmamataas na parang hindi na ako darating sa inyo. Nang sinabi po ito ni Apostol Pablo, ang pahayag na ito ay isa po talagang paalala. Paalala ng kanyang otoridad bilang isang apostol. Sa pamamagitan ng kanyang intensyon na bisitahin ng personal ang mga taga-Korinto. Di ba? Talagang hindi siyang basta pastor. Ama talaga sa tatay siya ng mga taga-Korinto. Di ba ganun yun? Kunwari, tumawag yung misis ko, may kasalanan yung anak ko. O sige, sabihin mo, pauwi na ako. Ganun. Ganun na-traffic ako, di ba? Lord willing, nandyan ako ng 5:30. Di ba? Parang ganun, di ba? Ganun itong konteksto na ito. Pupunta ako. Kaya pinapakita niya yung otoridad niya bilang espiritual na ama. Kaya nga't nang sabihin po ni Pablo, nais lamang po linawin ni Pablo ang kanyang hindi pa pagdating. Kasi hindi pa siya makabalik Ay hindi dapat bigyang kahulugan bilang kahulugan ng kakulangan ng pangangasiwa o pagmamalasakit sa kanila.
Kasi kinokorek niya, baka sinasabi, kaya hindi dumarating yan, ay kasi hindi tayo love, o walang pakailam. Hindi po. Sa halip, parang sinasabi talaga ni Apostol Pablo na siya ay darating. At kapag siya ay dumating, tiyak na haharapin niya ang issue ng kayabangan. Kaya't mababasa natin sa susunod na talata, verse 19, ngunit ako'y darating agad sa inyo, kung loloobin ng Panginoon. At aking aalamin, hindi ang salita ng mga taong nagmamataas, kundi ang kapangyarihan. Mula sa talata, makikita natin si Apostol Pablo gives a firm declaration of his intention. Talagang matinding deklarasyon. Ano sabi niya? Ako'y darating agad sa inyo. Ngunit may kondisyon ng pagpunta niya. Anong kondisyon? Kung loloobin ng Panginoon. Alam po ninyo, nung sinabi ito ni Apostol Pablo, ang pahayag na ito ay tila isang direktang hamon sa mga nagdududa sa kanyang otoridad at determinasyon na tugunan ang problemang ito. Sa pamamagitan ng pag-iit ng kanyang nalalapit na pagbisita, parang pinapaalalahanan sila ni Apostol Pablo ukol sa kanyang otoridad at tungkulin sa simbahan ng Korinto bilang espiritual na ama. At ang mga salitang kung loloobin ng Panginoon, makikita natin na kinikilala ni Apostol Pablo, ano yung kinikilala niya? Ang soberanya ng Diyos at ang kanyang pagpapasakop sa banal na otoridad ng Diyos. At bakit importante ito? Ito po ay isang magandang paraan ng pagmomodelo ng katangian ng pagpapakumbaba at pagpapasakop para sa mga taga-Korinto na kinukulang dun sa mga mayayabang na taga-Korinto kasi hindi sila humble. Mula sa talata, makikita din po natin ang pagsasabi ni Apostol Pablo ukol sa layunin ng kanyang pagdalaw. At ano sinabi niya? At aking aalamin, hindi ang salita ng mga taong nagmamataas, kundi ang kapangyarihan. Mga kapatid, nang sabihin po ito ni Apostol Pablo, parang sinasabi ni Pablo na hindi siya interesado sa mga mapagmataas na magagaling magsalita. Hindi siya interested dun sa mga salita, kumbaga sa English, highfalutin or eloquent. Hindi siya interesado doon. Sa halip ang hinahangad niyang mabatid ay ang tunay na espiritual na kalagayan at kapangyarihan ng mga mapagmataas at mayayabang. Nang sabihin niya ang mga salita ng mga nagmamataas, ito po ay tumutukoy saan? Sa mga mayayabang. Mayayabang na mga individual sa loob ng simbahan na ipinagmamalaki ang kanilang sarili dahil sa kanilang karunungan at mahusay na pananalita. Sa salita natin, ang kinakausap niya, yung mahahangin. Mga kapatid, ang mga individual na ito ay malamang naniniwala na ang kanilang mga matataas at nakaalaman at maggagarbong pananalita ang nagbubukod sa kanila na naging dahilan kung bakit sila, angat sa iba. Na mayroon silang otoridad sa mga Kristiyano na taga-Korinto. Gayon pa man, yung focus ni Apostol Pablo ay yung kapangyarihan. Brother Rico, ano po ba yung kapangyarihan? Kapangyarihan na sa bagong tipan ay madalas tumutukoy saan? Kapangyarihan ng banal na espiritu. Mga kapatid, ang pagbibigay diin ni Pablo sa kapangyarihan sa halip ng mga salita ay ipinapakita ang pangunahing pagkakaiba sa Kristiyanong pamumuno at ministeryo. Ang totoong espiritual na katayuan ay nakikita lamang sa pagbabago na gawa ng Espiritu Santo at hindi sa magagarbong mga salita. Binibigyan diin ng kakaibahan na ito ang kredibilidad ng mga Kristiyanong pinuno at tagapaglingkod ay hindi nakasalalay sa kanilang mga kagalingan sa pagtatalumpati o mga karismatikong salita, kundi sa kanilang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Spiritual maturity, espiritual na pagiging tunay kaysa sa panlabas na kahusayan ng pagsasalita o karisma ang idinidiin po dito. Sa panahon natin ngayon, madalas nakalulungkot sa maraming mga simbahan, basta magaling magsalita, yan ang okay. Minsan dun pa nanggagaling yung spiritual authority nila. Napakahalagang matukoy sa panahon lalo natin ngayon ang pagkakaroon ng tunay na espiritual na kapangyarihan. Kailangan, para malaman natin yan, we are discerning. Anong discerning? Alam natin kung ano yung tinuturo sa atin ay naaayon sa salita ng Diyos. Kaya't
Mahirap kasi mga kapatid. Kung masyado tayong focus dun sa mga teacher at speaker na, ang galing na salita, di ba? Minsan mas nabibighani tayo, ako, ito, binabasa niyan. Ito, yung mga pinakikinggan niyan. Ito yung buhay niyan na ginagawa niyan. Ito yung mga turo niyan. Pero pag tiningnan mo, consistent kaya yung turo nila? Yun ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Wala siyang excuse, pakialam kung anong galing nila. Ang importante, kung ano ang buhay nila. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagsasabing sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Mula sa talata mababasa po natin si Apostol Pablo ay pinaghambing ang matatalinhagang salita sa kapangyarihan ng Diyos, na nagbibigay diin na ang tunay na diwa ng kaharian ng Diyos ay hindi matatagpuan sa mapanghikayat na pananalita, kundi sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanyang mga tao. Nung ginamit ni Apostol Pablo ang mga salitang kaharian ng Diyos, ito ay tumutukoy sa lugar kung saan kinikilala at nakikita ang pamamahala ng Diyos. At alam po natin sa biyaya ng Diyos na ang kahariang ito ay hindi lamang isang realidad na hinaharap, hindi po. Yung kingdom of God, it's not just a future reality, kundi naroon din saan man ang paghahari ng Diyos na kinikilala ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu at mga tagasunod. At nang sinabi ni Apostol Pablo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa panalita, kundi sa kapangyarihan, si Apostol Pablo ay pinapansin ang kiling ng mga taga-Korinto. Kiling na pahalagahan ng mahusay na pagsasalita at karunungan. Diba, katulad ng sinabi natin kanina, maraming mga malalaking simbahan na kalulungkot, gusto nila yung mga mensahe na nakakakiliti sa tenga. Kahit nga hindi ganun kalalaking simbahan, gusto ng iba nga, wow, ang high-tech ng turo, grabe, ang tindi. Di ba? Grabe yung mga salita, grabe yung mga... Ngunit, gusto ko lamang pong linawin, dapat nating maunawaan, okay, pakinggan nyo to, baka mamaya mapunta kayo sa kabila. Dapat nating maunawaan na hindi binabaliwala ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng mahusay na mga salita at tagapagturo o mahusay na tagapagsalita, okay? Hindi niya binabaliwala yun, yung faithful teaching at preaching at maayos sa tagapagturo, katulad ni Brother Dan. Kaya pag-pray nyo na makapagtagalog ito. Nami-miss nyo! No, may accent yan. No. Pero Ilonggo yan, ang galing sa Ilonggo yan, walang biro. Dan, nakabawi pa rin ako sa iyo. Okay, hindi binabaliwala ni Apostol Pablo yun. Hindi po. Ngunit tinutugunan niya ang isyu ng walang laman na pananalita. Mga salitang walang kapangyarihan ng Diyos na kapapagbabago ng buhay. At sinabi ni Apostol Pablo na ang kaharian ng Diyos ay binubuo ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan ito na isinulat ni Apostol Pablo ay hindi yung uri ng kapangyarihan na nagmumula sa lakas, pagsisikap o talino ng tao, hindi po. Ngunit ang kapangyarihan ito ay tumutukoy sa banal na kakayahan ng Diyos na nagmumula lamang sa Espiritu Santo. Ito yung kapangyarihan na bumuhay sa Panginoong Hesukristo, nakasulat sa Efeso 1. At gayon din ang kapangyarihan na kumikilos sa mga mananampalataya upang baguhin ang mga buhay at isulong ang kaharian ng Diyos. Muli, isang malinaw na paalala para sa atin ngayon. Ang mga salita ni Pablo ay nagsisilbing isang pagtutuwid at isang hamon para sa atin. Madaling maimpluwensyahan ng kahangahangang pananalita at ng karunungan tao ang mga tao ngayon. Ngunit ang tunay na sukatan ng gawain ng Diyos ay nasa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pagbabagong buhay ng mananampalataya. Dapat nating suriin bilang isang simbahan, isang spiritual family, bilang individual ang pagiging epektibo ng ministeryo. Hindi lamang sa panlabas ang sukatan, ngunit kailangan natin tingnan yung nasa loob. When we look at the church, titingnan natin, di ba? O pwede, we might have the best preachers and teachers, Bible teachers, di ba? Pero tingnan natin, ano ba yung epekto talaga niyan? Una, tingnan ninyo kami. No kidding, kailangan, una, pinagpipray nyo kami. Ikalawa, talagang alalayan ninyo kami. Kasi hindi biro-biro yung gawain sa simbahan. Hindi lang kami, pati yung lahat ng mga servants, hanggang doon sa pinakasimpleng mga servants natin.
And kung hindi pa kayo nagsaserve, bakit? Kung sinasabi natin Christian tayo, gaganon ako, tutuwa si Brother Pete, ba't di pa kinag-member? Naloka lang. Okay, verse 21, anong ibig ninyo? Darating ba ako sa inyo na may pamalo o may pag-ibig sa espiritu ng kaamuan? Mula sa talata, mababasa po natin ngayon, mula kay Apostol Pablo na nagsimula sa kanyang pahayag ng isang tanong. Ano yung tanong niya? Ano ang ibig ninyo? Alam po ninyo, ang tanong na ito ay nagbibigay, para ibinibigay ni Apostol Pablo na siya ay naglalayon upang ma-engage yung mga taga-Korinto. Kaya gano'n ang sinabi niya. Gusto niya ma-engage. Nang sabihin ito ni Apostol Pablo, pinapaisip niya sila sa implikasyon ng kanilang mga pag-uugali. At kasabay nito ay pinapapili sila ng uri ng pagtanggap na gusto nila mula sa Kanya. At kung talagang iisipin po natin, ito talaga ang pastoral approach si Apostol Pablo sa kanila. Upang sila ay magbulay-bulay ukol sa mga sarili nila at hayaan sila mapunta sa estado na magiging accountable sila kay Apostol Pablo. Kaya ganun ang sinabi niya. Ano yung sinabi niya? Anong ibig ninyo? Ngayon yung salitang pamalo, alam naman natin yun, di ba? Tulad ng alam natin, marami dito sumisimbolo sa pagtutuwid at disiplina. Nung panahon na yon, ang pamalo ay ginagamit ng mga pastol upang gabayan at sawayin ang mga tupa. At ito rin ay nagsisilbing instrumento ng disiplina sa tahanan. Kaya nga nung ginamit ito ni Apostol Pablo, ang salitang ito, parang sinasabi ni Pablo na handa siyang gumamit ng pagdidisiplina kung kinakailangan. Na talagang naaayon sa kanyang tungkulin bilang apostol at espiritual na ama ng mga taga-Korinto. Didisiplinahin niya sila dahil mahal niya sila. Ngayon, para sa ibang pagpipilian naman, nagbigay siya isang pagpipilian. Darating ba ako sa inyo na may pamalo o may pag-ibig sa espiritu ng kaamuan? Pag tininan po natin yung salitang ginamit dito sa Greko, yung pag-ibig, this is the highest form of love. Ano yung highest form of love? Agape. Yun ang ginamit niya rito. Ito po ang masakripisyong uri ng pag-ibig na naghahangad ng pinakamabuti para sa iba. At yung mga salitang espiritu ng kaamuan, ito ay tumutukoy naman sa kahulugan ng gentle and humble approach. Loving yung approach nila sa kanila. Kaya naman ang sabihin ito ni Apostol Pablo, ang pagpipilian na mayroong pagmamahal at kahinauan, ay nagpapakita sa kanyang pagnanais na pangalagaan at ibalik sa tama ang mga taga-Korinto sa halip na didisiplinahin sila. Pastoral talaga si Apostol Pablo. Talaga siya ay parang isang ama. Yung ginagawa dito ni Apostol Pablo, ewan ko, hindi ko lang tamang pagsasalarawan ito, di ba? Bago siya dumating, di ba? Parang sinasabihan niya sila, uy, makuha ka sa tingin. Yung bata ako, pag ginanon ako ng nanay o tatay, makuha ka sa tingin. Oh. Eh yung mga bata ngayon, makuha ka sa tingin, titingnan ka pa. Iba no? Hindi tama yun mga kabataan ha. Huwag ninyong gagawin iyon. Kaya nga at mga kapatid, pupunta muna ako sa kabilang dako. Okay? Kasi ang main theme natin yung ama approach dun sa mga anak. Doon naman tayo sa kabila, as a spiritual family. Mga kapatid, wag naman tayong pabigat sa spiritual nating pamilya. Makinig tayo pag itinutuwid tayo. Makinig tayo pag itinutuwid tayo. Kasi mamaya, tayo yung nagiging pabigat sa pamilya. Wag nating isipin na tayo lang yung miyembro ng pamilya. Well, unang-una, siyempre, pinaka-importante, huwag tayo magkasala sa Panginoong Diyos. Huwag tayo pumunta na doon. Okay? Ang tanong ni Apostol Pablo sa verse 21 ay tunay na nagpapakita sa kanyang pastoral na karunungan at otoridad. Mula sa isinulat ni Apostol Pablo, makikita natin na binabalansi niya ang katatagan at pagkahabag. Ang pagbibigay sa mga taga-Korinto ng pagkakataon, magmuni-muni, magsuri, at pumili sa kanilang landas sa pamamagitan ng paglalahad ng dalawang pagpipilian, ay itinuturo ni Apostol Pablo sa kanila ang posibleng kahihinatnan ng pag-uugali nila. Kung magpapatuloy sila sa kanilang pagmamataas, maaari nilang asahan ang disiplina. Gayunpaman, kung tumugon sila na may pagsisisi
at pagpapakumbaba. Mararanasan nila ang pagmamahal at banayan na paggabay ni Apostol Pablo. Kaya nga't mga kapatid, sa ating pagtatapos, makikita natin si Apostol Pablo was truly a spiritual father to them. Nakita natin how he cared for them. Kung paano nila siyang itinatama, paano nila siyang gustong disiplinahin. At dahil ginagawa niya ito, para saan? Dahil mahal na mahal niya sila. Ang tanong, muli, tayo kaya? Tayo kaya? Since we are also a spiritual family, okay? Alam mo, sabi ko nga kanina umaga, by God's, malaki na tayong simbahan, ha? Malaki po tayo. Hindi tayo siguro katulad ng mga mas malalaki pa sa atin, pero malaki na po tayong simbahan. As a spiritual family, paano sa tingin nyo natin mababalanse ang ano? Paano natin mapagpipray na para mabalanse natin ang katotohanan, ang pagmamahal, at yung taos-pusong pag-aalala natin sa isa't isa? Kung paano ang isang ama. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto para pagbulay-bulayan ang ating pong natutunan. Tayo po ay magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil kakaiba po talaga ang pagmamahal ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na kami ay makapagsamba. Salamat, Panginoon, sa lahat ng katotohanan na nanggagaling lamang sa inyong banal na kasulatan. Naway, Panginoon, ang lahat ng katotohanan na ito ay hindi lamang maipit sa mga isip namin, ngunit ito ay tunay na maisabuhay po namin. Aming idinarasal ang grasya, awa at pagpapala po ninyo upang aming tunay na maisabuhay ito. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang lahat ng ito'y dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Have a blessed Sunday po.